makamay, opo, dakilat mapagpala, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalaw pastor and time prophet. Maraming salamat po, Lord God, sa paglingis mo sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos ng tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan. Sa iyo sa atong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw po maglagay, makatagad dapat bikasin ikaw aking naasahan mo kusang pag-unawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy ba kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan, cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dear Jesus we pray. Amen and amen. Purihin natin pinakamahal na Yesu Kristo, unang tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and also to the whole Almeida family. At patuloy pong ating pag-alala kailanman, hindi po natin malimutan ating beloved Almastant Pastor, our beloved Mama Dear, maging mga aral, mga turong iniwan sa atin, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast, maging sa iba't ibang panig ng mundo, maging dyan po sa dako ng USA, sa ating pong beloved Minister Luke, sa kanila po mga loved ones, purihin ang ating pinakamalapit Hesus Kristo. At ibase po natin yung ating titulo sa kasulukuyang panahon, sapagkat ngayon po ay November 1. Kaya ang ating titulo, Certainty of Death. Certainty of death, sa Tagalog ng salitang certainty ay katunayan o katotohanan. Katunayan o katotohanan ng kamatayan. Certainty of death. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly read at the same time. Kindly po. The book of Ecclesiastes chapter 8, verse 8. There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power in the day of death. And there is no discharge in that war, neither shall wickedness deliver those that are given to it. The book of Hebrews chapter 9, verse 27. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. God bless you po kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kabanatang 8, talatang 8 at Hebreo 9:27. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pimigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pagkipagpunyaging yaon, ni maliligtas siya ng kasamaan na taglay niya. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo, ang ating Diyos na buhay at mabait sa langit, walang ibang ating pinakamamahal na Hesus Kristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, walang sino mang taong may kapangyarihan sa diwa, sapagkat walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Na ang ibig sabihin, mga minamahal, ang tao sa kanyang sarili, wala siyang kapangyarihan na i-hold kung kailan maaalis ang kanyang buhay sa daigdig na ito. Kung kailan ito mababawi, kung kailan ito dadating, mga minamahal. Walang ibang pwedeng makagawa nito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. At dapat nating maunawaan, mga minamahal, na dumarating sa tao ang tinatawag na kamatayan at ito'y magaganap minsan lamang. Subalit hindi ang kamatayan ang dapat katakutan ng tao, mga minamahal. Dahil kung tutuusin, mga minamahal, may mga taong takot sa kamatayan. Pero meron namang taong hinahanap ang kamatayan. Yung ating dating mga kalagayan, maging abang lingkod, mga minamahal. Dahil sa aking karamdamang ketong walang kagalingan at ako'y tatapon sa leprosarium, ang hinahanap ko'y kamatayan. At yon ang pinakahuling paraan sa aking buhay, ang magpakamatay, mga minamahal. Pero
dapat nating maunawaan, mga minamahal, na ang kamatayan ay dumarating at ang nagtatakda nito sa panahong hindi alam lang sino man ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit, hindi ang kamatayan ang dapat katakutan ng tao, kundi ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Mamaya, mauunawaan natin, mga minamahal, kasi merong sinasabing life after death. Ang akala ng tao, kapag wala na siyang buhay sa daigdig na ito, kapag wala na siyang diwa, diwa means spirit, mga minamahal, kung wala na yon, hindi na siya humihinga, mga minamahal, akala niya pahinga na ang kanyang buhay. Kaya nga iba, madali lang magpakamatay, inisip ko, madali lang. Maiwasan mo ang sakit na naramdaman mong meron kang ketong, itapong ka sa leprosaryum, ubusin mo ang buhay mo doon, maghintay ka ng kamatayan, unahan mo na ang kamatayan. Dahil akala ng tao, ang kamatayan ang solusyon sa mabigat na problema, mga minamahal. Amen? Kaya dapat muna nating maunawaan, mga minamahal, meron tinatawag na paghatol. Pagdating ng kamatayan, minsan lang sa buhay ng tao, merong tinatawag na paghatol. At ang paghatol, mga minamahal, ito na ngayon ang tinatawag na total separation na mga taong matuwid na naglingkod sa Diyos at yung mga taong hindi naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dapat muna nating maunawaan, pagkatapos mamatay ng tao, balagutan siya ng hininga, mga minamahal, ano ang mangyayari sa kanya? Basahin muna natin ang Job, kindly, Kabanatang 14, talatang 10. From the book of Job, chapter 14, verse 10. But man died and wasted away. Yea, man given up the ghost, and where is he? Amen. God bless you, kindly sa Tagalog. Job, Kapitulo 14, versikulo 10. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan naandoon siya? Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang tanong, mga minamahal, kapag ang tao ay namatay na at natunaw at nalagutan ng hininga, ang tanong, at saan naroon siya? Bibigyan muna natin ito ng kasagutan, mga minamahal. Amen? Maraming nagpaliwanag patungkol sa kalagayan ng tao pagkatapos niyang bawian ng hininga o pagkatapos dumating sa sinasabing punto ng kamatayan. Ang sabi ng mga Budista, mga minamahal, sila'y ipinanganak muli. Maaring sinasabing incarnation na yung kanyang kaluluwa ay lumipat sa kanyang kamag-anak. Kaya nga pag meron silang kamag-anak na kasing ugali nung namatay, sabihin natin malakas kumain, kasi yung kaluluwa ng ating namatay na lawas lumipat sa kanya. Kaya malakas siyang kumain. Nagkaroon ng incarnation, mga minamahal. Yung iba naman, lumipat sa kanilang mga alaga. Kaya pag nakita nila, mga minamahal, ating mga alagang hayop. Naunawaan niyo ba yung una kong sinabi? Medyo nawala yung ating power. Sinasabi nilang lumipat sa kanilang mga alaga, mga minamahal. Yun po ay paliwanag ng mga Buddhism. Sa mga espiritista naman, mga minamahal, meron sinasabing spirit world. Nang ibig sabihin, mga minamahal, yung kaluluwa ng kanilang loved ones na namatay ay nagpagala-gala lamang sa sanlibutan o sa sinasabing spirit world, mga minamahal. At sa mga ateista naman, sila'y naniwala o ang kanilang paniniwala, ang tao'y kapag namatay ay kagaya lamang ng hayop at ibang nilikha ng ating mahal na Panginoon. Na nilikha, in a twinkling of an eye, at pagkatapos mamamatay, walang kaluluwang pinag-uusapan na kung saan pupunta. Dahil sila mismo hindi naniwala na nilikha ang tao at wala silang pinaniniwala ang manlilikha, mga minamahal. Para sa kanila, ang tao ay nanggaling lamang sa unggoy, mga minamahal. At sa mga Romano naman, itong ating nakagisnan, kapag namatay ang tao, mga minamahal, siya ay nasa purgatory muna. Nasa purgatory, na habang ang lawas ay nagbabayad taon-taon at nagpapamisa, nagpapadasal, mga minamahal, unti-unting umaakyat sa langit, mga minamahal. Sa Romano Katoliko yon, mga minamahal, sa relihiyon. Pero ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Sa amba
tunay na napupunta ang tao. Kaya para masagot ang tanong, saan napupunta ang tao pagkatapos niyang mamatay? Dahil darating ang kamatayan sa tao ayon niya sa gusto sa panahong hindi niya nalalaman na ang nakakaalam lang nito ay ang makapangyarihan sa lahat, walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya para maunawaan natin saan pupunta ang tao pagkatapos niyang mamatay, matapos nating mapakinggan ang paliwanag ng iba't ibang sekta at relihiyon, mga minamahal, uunawain muna natin papaano ba ang tao ay nag-exist sa mundong ito, mga minamahal. Paano siya naging tao? Kagaya ba siya ng halaman na sinabi ng mahal na Panginoon na magkaroon ng halaman, nagkaroon ng halaman, magkaroon ng hayop, mga insekto at marami pang iba, sila ay nag-appear karakadaka sa isang komand ng ating mahal na Panginoon. Ganun ba ang kalagayan ng tao nang siya'y dumating sa daigdig na ito? Basahin muna natin, kindly. The book of Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Ngayon, ito pala mga minamahal, ang kalagayan ng tao, bakit siya nag-exist sa daigdig na ito? Paano nagkaroon ng tao? Paano siya nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi ng ating nabasa, sino ang lumalang sa kanya? Nanggaling ba siya sa unggoy, mga minamahal? Ang sabi, at nilalang ng Panginoon ang tao sa alabok ng lupa. Isang bagay na dapat nating unawain, nilalang ng Diyos ang tao. Paano niya nilalang? Ang sabi, mula sa alabok ng lupa. Nang ibig sabihin, mula sa alabok ng lupa, kumuha ng amount ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at sa pamamagitan nun, lumikha siya ng tao. So, iba ang creation ng tao sa mga bagay na nilikha ng Diyos, na isa siyang salita, ay dumating ang maraming bagay, pero ang tao may proseso, mga minamahal. Naintindihan po natin. At ang sabi, isang bagay na katotohanan, nilikha ng Diyos ang tao. Saan ang galing? Sa alabok ng lupa. Nung nalikha na mga minamahal, natapos na ba ang creation? Hindi pa. Kinumpleto ng ating mahal na Panginoon ng proseso, ang sabi, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. So sa makatuwid mga minamahal, nung nilikha ang tao mula sa alabok, wala pa siyang buhay. Paano siya nagkaroon ng buhay? Hiningahan siya ng Diyos sa kanyang nostril, mga minamahal, nagkaroon siya ng tinatawag na hininga ng buhay na ang tawag ay breath of life. Yun yung sinasabing diwa o spirit. Yung espiritu ng Diyos, yung diwa ng Diyos, pinaraan ng mahal na Panginoon sa nostril. Ibig sabihin, yun ang breath of life. Kaya ang tao ngayon ay nagkaroon ng hininga at siya ay nabuhay. Naunawaan po natin. Nung nabuhay na siya, mga minamahal, paano siya nagkaroon ng kaluluwa? Nagkaroon siya ng kaluluwa dahil ang nasa kanya ay espiritu ng Diyos. Kaya nung magkaroon siya ng buhay, nagkaroon siya ng kaluluwa. Kaya ang tawag sa kanya ay living soul. Yun ang ating nabasa. Ang sabi rito, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ang ibig sabihin, mga minamahal, nagkaroon siya ng kaluluwa. Because of the breath of God, ito ang espiritu ng Diyos na ibinihagi sa tao. Dapat maunawaan po natin ito. Kasi pag may nagtanong sa atin, paano ba nilikha ang tao? Basta ang alam ko, kumuha ng alabok, nilikha ng malapay. O yan, tao ka na. Lalaki ka na. Babae ka na. Ngayon, hindi natin masagot. Bakit ngayon pinapayagan na ng leader ng reliyon? Ikasal ang babae, babae, lalaki, lalaki. Mga minamahal, hindi ba? Dapat, alam natin itong proseso na ito. Ganun pala nilikha ang tao. Pag may nagtanong sa inyo, paano nilikha ang hayop? Simple lang. Di ba sabi ng ating mahal na Jesucristo? Nilikha ng Diyos, inatuwid ka ng kamatay. Magkaroon ng light, magkaroon ng tubig, magkaroon ng halaman, magkaroon ng hayop, at lahat ng bagay, nagkaroon. Walang proseso. In just a simple command, ang lahat ng bagay ay dumating sa daigdig na ito. Pero sa tao, walang command, mga minamahal. Nagkaroon siya ng proseso.
yung tinatawag na tamang proseso, mga minamahal, para malikha ang tao. Kaya nga nagkaroon siya ng Espiritu, and that Spirit is coming from the Spirit of God, and that is the breath of God. Kung siya the Spirit of God, inilagay sa tao. Kaya ang tao nagkaroon ng Espiritu ng Diyos, nabuhay siya. Paano siya nagkaroon ng kaluluwa? Nang nabuhay siya, tinawag siyang living soul, sa Tagalog, buhay na kaluluwa, dahil siya ay may kaluluwa na. Naunawaan po natin, mga minamahal. Ngayon, naunawaan na natin yan. Dapat alam din natin anong sinasabing tinatawag na balangkas ng tao, mga minamahal. Amen? Nung ang tao'y lumitaw, mga minamahal, o ano ang bumubuo sa tao? Paano siya binalangkas? Anong bumubuo sa tao, mga minamahal, nung nilikha na siya ng malapay noon? Nung nilikha ng malapay ang tao, unang-una, meron na siyang katawan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ito ay balangkas ng tao, yung kabuuan ng kanyang katawan. Ang ibig sabihin ng balangkas ng tao, kabuuan ng kanyang katawan, yan yung kanyang laman. Sinasabing flesh coming from the dust na kinuha ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ako po magbabasa ng bersikulo kasi medyo mahaba ito para mabilis tayo. Dito tayo sa Psalms 78 verse 39. Ganito po kapagkakasulat, mga minamahal, aklat ng mga awit, kabanatang 78, 79, verse 78 rather, talatang 39. Ang sabi rito, at naalalan niyang sila'y laman lamang, hanging dumadaan at hindi bumabalik. Mas maliwanag ito sa wikang English, mga minamahal. Ang sabi rito, for he remembered that they sound check. Ayan. Nagkaroon tayo ng nagpa-fluctuate yung ating power, mga minamahal. Naalala na sila'y nasa laman. Nang ibig sabihin, ito pala ang balangkas ng taong sinasabi. Kabuuan ng tao na siya ay nasa laman. Mga minamahal. Yun ang tinatawag na kabuuan ng tao o bumubuo sa tao. Pangalawa, mga minamahal, meron siyang sinasabing hininga ng buhay. Ano yung hininga ng buhay, mga minamahal? Yun yung spirit of life na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Mababasa naman natin, sulat nyo, sa Job 27 o 33, ang talata ay 4. Job 33, ang talata ay 4. Mga minamahal, ang tawag doon, pagkatapos na ang tao'y may balangkas, na ibig sabihin, meron siyang laman, meron siyang tinatawag na breath of life, yan yung hininga ng buhay o espiritu ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Pangatlo, mga minamahal na bumubuo sa tao, ito yung sinasabing kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, ito na yung kanyang kaluluwa. So, mga minamahal, sa labas, in outside appearance, meron tayong laman. Kurutin mo yung sarili. Nasasaktan ka, mga minamahal. Kasi yan yung ating outside appearance, yan yung ating laman. At sa loob ng ating katawang ito o balangkas ng pagkatao, sound check. At sa loob ng ating lamang ito o balangkas ng pagkatao, kaya tayo humihinga dahil meron tayong breath of life na ibinigay ng ating pinakamamahal na Jesucristo, which is the Spirit of God. At sabi ng banal na kasulatan, ang kabuuan nito, mga minamahal, ay yung ating kaluluwa. Kaya tinawag tayong living soul ayon sa ating nabasa kanina, mga minamahal, sa Genesis 2:27. Ngayon, ibabalik na natin yung ating tanong para maunawaan natin, pag namatay ang tao, kanina, tinalakay natin ang lahat ng paliwanag ng iba. Yun kaya'y totoo? Ano ang mangyayari? Saan siya pupunta, mga minamahal, kapag namatay na ang tao? Basahin po natin. Ito ang tumpak na sagot. Kindly po. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Amen. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Ito po sa Ecclesiastes, kabanatang 12, talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una,
ang diwa o espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. So ito palang mangyayari. So kung i-consider natin ang sinabi ng mga Budista na ipapanganak na muli sa tao o sa hayop, mali, mga minamahal. Kung sa ateista naman, mga minamahal, na siya ay namamatay lamang, nakagaya ng ibang nilikha ng Diyos at wala nang mangyayari pa, mali pa rin. Kung sa mga espiritista, nasa spirit world, mali pa rin. Kung nasa relihiyon, mga minamahal na nasa purgatorio, lalong mali dahil wala namang purgatorio sa banal na kasulatan. Impyerno meron, mga minamahal. So ang tama pala na mangyayari kapag namatay ang tao, sabi ng ating nabasa, ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Ano yung alabok? Yan yung balangkas ng ating katawan na sinasabing flesh o laman. Nanggaling sa alabok, pag namatay ang tao, ano mangyayari sa flesh? Babalik siya sa alabok. Naunawaan po natin. O meron pang spirit of life, mga minamahal, yung ating breath, sinasabing breath of life. Saan naman pupunta? Yung ating laman, nasa alabok na, bumalik na sa alabok. Paano yung ating spirit, breath of life, yung ating hininga? Anong mangyayari? Ang sabi, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. O, yun palang mangyayari. Kapag wala nang hininga ang tao, naturalesa ang kanyang flesh na nanggaling sa alabok ay babalik sa alikabok, pero yung kanyang hininga na ang Diyos ay nagbigay ng siya'y hingahan sa kanyang nostril, ay babalik muli sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Yung palang proseso pag namatay ng tao, mga minamahal. Pero merong isang nawawala dahil ang bumubuo sa tao tatlo. Yung kanyang tinatawag na balangkas o flesh, yung kanyang diwa, yung kanyang breath, at yung kanyang kaluluwa. Hindi binanggit dito yung kaluluwa, mga minamahal. Saan ngayon pupunta ang kaluluwa? Bumalik na ang ating katawang lupang ito sa lupa. Yung ating hininga o espiritu, bumalik na sa Diyos. Meron pang isang naiiwan, yung kaluluwa. Anong ginagawa ng kaluluwa? Namamasyal ba siya? Tignan natin kung saan siya pupunta, mga minamahal. Para mabuo ang kabuuan ng tao. Pagkatapos niyang mamatay, maghihiwa-hiwalay uli sila. Saan pupunta ang kaluluwa? Kindly po. The book of Proverbs, chapter 11, verses 7 and 8. Excuse me po, beloved Doc. Dito po muna tayo sa Lucas. Lucas po muna tayo. Lucas muna. Lucas. Hindi ko ba nalista yung Lucas? Pakitignan nga po. Hindi natin nailista. Hindi po nailista. Hindi natin nailista. Pakibasa po, beloved Doc. Lucas, chapter 16, verse 22 and 23. The Gospel, Luke chapter 16, verses 22 and 23. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. God bless you po. Kindness Tagalog. Lucas Kapitulo 16, versikulo 22 hanggang 23. At nangyari na namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. Amen. Beloved Brother Bob, mag-verse to verse tayo. Ang mahirap na si Lazaro ay namatay, ang mayaman ay namatay, pareho silang inilibing. Ang ibig sabihin, nung ilibing na sila, yung kanilang laman ay bumalik sa alabok, na pinanggalingan ay alabok, at yung kanilang espiritu, yung kanilang hininga na breath of life, bumalik sa mahal na Panginoon. Minatitira pang isa, yung kanilang kaluluwa. Saan napunta ang kanilang kaluluwa? Magkasama ba sila? Dahil sa lupang magkasama sila. Magkapit bahay sila. Yung mayaman sa bahay niya, sagana siya. Si Lazaro nasa labas ng bahay ng mayaman, nasa kahirapan. Walang himalang natanggap sa mahal na Panginoon. Walang kagalingan, walang kasaganahan, walang kondominyo, walang kotse, kay bisikleta, trolley, wala, mga minamahal. Pero nagpatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dumating ang panahon, hindi nila alam pareho,
itinakda ng mahal na Panginoon ang sinasabing katunayan o katotohanan ng kamatayan dumating pareho sa kanilang buhay. Ang tanong, nung dumating na ang kamatayan, magkasama pa ba sila? Nag-uusap pa ba sila? Sinasabi pa ba ng mayaman, o Lazaro, ito yung tinakong pagkain, kumain ka na dyan. Sinasabi naman ni Lazaro, ay salamat naman kahit paano tiniran mo ko. Nag-uusap pa ba na silang ganon? Kasi pareho na silang namatay eh. Ano nangyari sa kanilang kaluluwa? Kindly, beloved Brother Bob. 23. At sa hadis na nasa pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Pakituloy mo na sa 24, beloved Brother Bob. Dito po sa 24. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Purihin ang ating pinakamalapit na Yesu Kristo. God bless you, ating beloved Brother Bob. Yun na pala ang magaganap, mga minamahal. Ang patutunguhan pala ng kaluluwa ng tao, mga minamahal, dito sila nagkaiba. Kung ang katawan ng tao, kung saan nanggaling, doon din pupunta. Magsasama-sama sila ron, mga minamahal. Sa lupa nanggaling, sa lupa babalik. Kahit sinong tao, sa lupa siya babalik, mga minamahal. Kahit i-cremate pa siya, sa lupa pa din siya babalik. Pag binitawan mo yung alikabok, mga minamahal, saan pupunta yan? Ano naman pumunta sa langit yan, mga minamahal? Pag ang alabok ay inalis mo na sa garapon, babalik pa rin siya sa lupa, mga minamahal. At prior to that, yun yung kanyang breath of life, yung kanyang espiritu, bumalik na sa Diyos. Pero pag kaluluwa na pala ang pinag-usapan, mga minamahal, dito na ngayon, magkakahiwa-hiwalay ang kalagayan ng tao. Sabi ng ating nabasa, saan si Lazaro napunta? Si Lazaro na naglingkod sa Diyos, walang pagpapalang natanggap, inaasahan lang niya. Pag binawi na ng Diyos ang kanyang hininga, yung kanyang kaluluwang matitira, bumalik man ang katawan sa lupa, yung kaluluwa niya ay makakasama ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At yon ang nagkaroon ng kaganapan, mga minamahal. Ito namang mayaman, sinasabi niya, ito ang buhay. Kaya nga merong mga nangangaral, kapag mahirap ka sa daigdig na ito, sa impyerno ka na. Kaya yung iba, nasa squatter, mahirap ang buhay, pag nag-away sila, impyernong buhay ito. Ayun ang sinasabi nila. Kasi pag mahirap ka, wala kang makain, magkaroon pa ng COVID, talagang impyerno ang buhay. Kaya pag mahirap ka, impyerno ka na. Pag mayaman ka raw, nasa langit ka na. Ayun ang inisip siguro ng mayaman, mga minamahal. Kasi wala siyang pakailam. Wala siyang Diyos na kikilalanin dahil maganda ang kanyang buhay. Bakit kailangan pa niya ang Diyos para siya pagpalain, pagyamanin, mga minamahal, o gamutin kung meron siyang karamdaman? Gayon sa kanyang kayamanan, baka sa ibang bansa pa siya nagpapagamot at imported yung kanyang mga gamot at mga doctors na nag-supervise sa kanya. Mga minamahal, hindi naman siya nagutom. Kaya sa buhay ng mayaman, hindi niya hinarap ang Diyos, ni hindi niya pinaghandaan. Pagdating ng kamatayan, mawalan siya ng hininga at bumalik sa alabok yung kanyang katawan, nakalimutan niyang meron pala siyang kaluluwa. Kaya sabi ng ating nabasa, dito na ngayon nagkahiwalay ang tao pagkatapos ng kamatayan. Ang naglingkod sa Diyos, si Lazaro, nasa piling ni Abraham, ang mayaman ay nasa lugar ng pagdurusa. Babalik tayo, saan pupunta ang tao pagkatapos niyang mamatay? Kung ikaw ay naglingkod sa Diyos, saan ka pupunta? Lakasan niyo po. Narinig niyo yung mga sarili sa langit. Pag hindi ka naglingkod sa mahal na Panginoon, o tumalikod ka, nag-backslide ka, nagsawa ka, nagtampo ka, saan ka pupunta? No. Narinig niyo yung mga sarili. Maliwanag yan, mga minamahal. And that is the certainty of death. Ating tinatalakay, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, pag namatay ang masama, siya ay walang pag-asa. Samantalang ang matuwid sa kanyang kabagabagan, kasama niya ang mahal na Panginoon. Kung dumating ang kabagabagan, ang masama ay magiging kapalit niya sapagkat siya'y matuwid. Sa harap ng Diyos, inihahanda ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kanilang muling pagtatagpo. Basahin po natin, kindly. From the book of Proverbs, chapter 11, verses 7 and 8. When a wicked man dieth,
his expectation shall perish, and the hope of the unjust man perisheth. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Amen. God bless you po, kayo sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 7 at 8. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa na masama ay nawawala. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maganda ang kalagayan ng isang taong matuwid, mga minamahal. Dumating man ang katotohanan o katunayan ng kamatayan, mga minamahal. Amen? Ang sabi, nasa kanya ang buong pag-asa sapagkat siya'y matuwid sa kabagabagan niya, kasama niya ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa aba naman ang naging masama, mga tumalikod sa Diyos, mga ayaw nang naglingkod sa Diyos, mga nagsawang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon o nainip sa paghihintay, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang sabi, pagka ang masamang tao ay namatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasapahamak. Wala na siyang pag-asa. Nasa kababakan na siya, mga minamahal, at ang pag-asa ng masama ay mawawala. Wala siyang pag-asa. 0% siya, mga minamahal. Subalit ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan at ang masama ay dumarating na kahalili niya. So sa matuwid, mga minamahal, wala siyang alinlangan. Hindi siya mag-worry, hindi siya matatakot. Ano man ang mangyari, mga minamahal, kagaya ngayon. Ang COVID ay pinag-uusapan pa, pero dumating naman si Rolly na signal number 4. Signal number 4 tayo ngayon. Kung di ako magkamali, mamayang alas 8, mag-strike. Mga minamahal, kung hindi lumihis si Rolly, mga minamahal, tumatakbo siya ng 185 kilometers per hour na ang ibig sabihin, sabi ng mga dalubhasa, pag dinaanan niya yung truck, mga minamahal, na malaki, na puno, tataob yung truck sa lakas para siyang Yolanda dati, mga minamahal. Amen? Pero sa mga taong matuwid, mga minamahal, alam naman natin magkakaroon ng bagyo. Nakalagay naman sa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Alam din natin magkakaroon ng tsunami. Alam din natin na ang meteor mula sa universe ay papasok sa planet Earth at babasagin ang daigdig na ito. Alam din natin yan. Alam din natin magkakaroon ng lindol, tidal wave, ang lahat ng calamities. Alam natin yan, mga minamahal. Kaya wala tayong kabagabagan kung tayo'y matuwid na naglingkod sa Diyos dahil alam natin ang ating kaluluwa ay babalik lamang sa ating manlilikha na lumikha sa atin mula sa alabok at nagbigay ng hininga ang ating kaluluwa pagkatapos ng paghihirap sa daigdig na ito. Pagkatapos ng maraming bagay na ating naranasan. Pagkatapos ng ating mga pagtitiis, mga minamahal. Pagkatapos ng papatak ng ating mga luha. Pagkatapos nating pinitig gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang lahat ay matatapos sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Iyan ang ating tunay na kalagayan na makapiling ng ating kaluluwa. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo na nasa atin, ang nasa atin ay sinasabing buong pag-asa at hindi kawalan ng pag-asa kagaya ng masama. Kaya ang tanong, mga minamahal, paano natin mapapanatili ang pag-asa sa ating mga kaluluwang haharap sa ating mahal na Panginoon? Sagot, kindly. The second book of Peter, chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Amen. God bless po, kayo sa Tagalog. Dito po sa 2 Pedro, Kabanatang 3, talatang 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Saan tayo lalago, mga minamahal? Ang tao sa sanlibutan ay masyadong malago sa kalaman. Kaya nga, mga minamahal, in-overpower na nila ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. In-overpower na. Halos hindi na niniwala na kayang gawin ng Diyos ang mga imposibleng bagay. Kasi yung imposibleng bagay, tinutuklas na ng mga tao sa sanlibutan na ang kahuli-hulihan naman, mga minamahal, ay kabiguan pa rin at hindi pwedeng i-adapt ng mga taong nabubuhay sa daigdig na ito, mga minamahal. Kumbaga baka sakali lamang,
Pero ang mga naghahanda ng kanilang kaluluwa sa pagharap sa ating malapayan, ano ang kanyang pinalalago? Hindi ang kalaman sa sanlibutan. Ang sabi rito, mga minamahal, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito tayo dapat malago, mga minamahal. Pag nakilala tayo, pagka tinanong tayo, alam nating sabihin sino ang ating Diyos. Bakit ganito ang ating klase ng paglilingkod sa malapay noon? Bakit ganito ang ating pananampalataya? Kagaya ng ating mahal na kapatid na pagtotoo sa kanila, mga minamahal. Dahil nakumbinsi niya yung kanyang professor na totoo ang kanyang sinasabi, alam niya ang kanyang sinasabi, kilala niya sino ang Diyos na kanyang sinasabi, mga minamahal. Nagpalit sila ng pwesto. Sabi ng professor niya, dito ka sa upuan ko, diyan ka sa pwesto ko, ikaw ang magsalita. Hindi natin pag-usapan ng subject. Ang sabihin mo patungkol sa Diyos mo na pinaglilingkuran. Kaya malago tayo sa pagkilala sa ating mahal na Panginoon. At alam natin paano tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi natin kalilimutan, Diyos ang pwedeng magbigay ng biyaya pag nakilala natin siya, sumagana tayo sa pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya hindi natin malilimutan ating beloved Honorable Perez Endalon sa buhay ng ating ginagalang mga pastor. Isa sa patotoo na hindi natin malilimutan sa mga kabataang hindi na nakaabot pa, mga minamahal. Nakasakay sa jeep ang ating ginagalang mga pastor. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Sinasabi niyang ang Diyos ay nagpapala, nag-iingat. Tinawanan siya ng isang nakaupo doon, mga minamahal. Sinabi sa kanya, ano sinasabi mong ang Diyos mo ay nagpapala, nag-iingat? Tingnan mo yung sarili. Ang iyong sapatos ay humingiti na sa akin. Tanggal na ang swelas. Ang iyong suot na pantalon ay halos mabubutas na. Ang suot mong balong ay napakanipis na. Yun ang sinasabi sa kanya. Tapos sasabihin mong ang Diyos ay nagpapala. Anong sabi ng ating iginagalang mga pastor? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay mapagpala, datapwat. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Idadagdag sa iyo ng Diyos ang lahat ng bagay. At kung hindi man ako pagpalain ng Diyos na aking kilala, sabi ng ating ginagalang mahal pastor, alam ko naman, pagpikit ko sa lupa, ang Diyos na kilala ko, ang sasalubong ng aking kaluluwa sa trono ng kanyang biyaya. Ganon ang ating dapat paglago sa biyaya at pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung pagkatayo'y napintasan, mga minaman, napintasan tayo, wala na tayong masabi. Mayroon lumapit sa ating isang grupo, paano ba ang inyong doctrine? What is your doctrine? How can you explain to me your doctrine? Hindi natin maipaliwanag. Sandali, kukuha ko ng preacher. Dapat kayo mismo alam niyo ipaliwanag, mga minamahal. Hindi lang preacher na nakakaalam kung sino ang ating Diyos. Dapat tayong lahat nakakaalam ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Nagpakarwas nga ako, nakalagay doon sa aking sasakyan, cops. Sabi nung isa nagpakarwas, nakalagay cops. Sabi, akala ko pulis. Kasi nakalagay COPS. Akala ko pulis ka eh. Ano ba ibig sabihin? Sabi ko, basahin mo. Christian Organization Preaching Salvation. Taga saan ka ba? O di nagkaroon ako ng pagkakataon ng dahil doon sa 4 na letra. Ipinakilala ko ng ating Diyos na nagpagaling ng aking ketong. Ipinakilala ko ng ating Diyos na nag-iingat sa ating ginagalang mga pastor sa Talipaw, Suno. Ipinakilala kong husto sa Kanya ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Pero humihirit pa. Paano siya humirit? Oo nga. Kanya-kanya kasing pananampalataya, basta ikaw ay nanalig sa Panginoon. Nanalig ka kay Lord. Ganun salita eh. Sabi ko tama, pero ang mahal na Panginoon, meron siyang hinahanap na tamang pananampalataya. Una, dapat kilala mo siya at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan para ang pananampalataya mo ay maging tama sa Diyos na kilala mo. Natapos ang aming pag-uusap. Tuwan-tuwa naman ako. Bakit? Yun ang panahon para tayo mag-share, mga minamahal. Diba? Sa simpleng pagkakataon, mga minamahal, in just simple instances, ibibigay ng mahal na Panginoon, paano ka magsasalita? Paano ka ngayon magsasalita kung hindi ka lumago sa biyaya? Paano ka magsasalita kung hindi mo kilala ang Diyos na sasalitain mo? Kaya sabi ng ating nabasa, kung magpapalago ka rin lang ng kaalaman, magpalago ka sa biyaya at pagkakilala sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang kamatayan ay darating dahil may sinasabing certainty of death, katotohanan, mga minamahal o katunayan ng kamatayan, ano na ngayon ang ating magiging kalagayan sa harap ng Panginoon. Last verse, kindly po. Last verse, maghanda ating manunugtog, mga magpaawit. From the book of Psalm, chapter 116,
verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga awit, Kapitulo 116, versikulo 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Purihin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Wala nang mahalaga sa mahal na Panginoon. Hindi tatanungin ng mahal na Panginoon, nakabili ka ba ng 10th floor na bahay? Nakapagtayo ka ba ng 5 doors na apartment? Nakabili ka ba ng condominium? Marami ka bang negosyong nabuksan? Bago ba balagi ang damit mo? Nagpapalit-palit ka ba ng sasakyan? Masarap bang kinakain mo? Hindi yon ang titignan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pagdating ng kamatayan, humarap na tayo sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang mahalaga sa ating malapay noon, lumago tayo sa biyaya, sa pagkakilala sa Kanya, yung kamatayan natin mahalaga sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang masasayang, there's no regret. Bakit tayo nagpatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo? Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal, bulay-bulayo natin gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat mula sa alabok, nilikha tayo ng ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya ano ngayon ang ating pinakananais? Sasabihin natin, pinakananais ko't inaasam, sa aking tungkulin wag akong magkulang. Upang sa mabuhay o sa mamatay, sasabihin natin sa mahal na Panginoon, bibigyan kita ng karangalan. Tayo umawit. Hallelujah. Pinakananais ko at inaasam. Habang tayo umaawit, sabihin natin yan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aking tungkulin, huwag akong magkulang. Upang sa mabuhay o sa mamatay, Ano ang ating ibibigay sa mahal na Panginoon? mabigyan kita Hallelujah. ng karangalan. Yan ang hinihintay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakananais ko at inaasam. Hallelujah. Sa aking tungkulin, huwag akong Ito ang dapat nating pinakananais at inaasam. upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita Hallelujah. ng karangalan. Sabay-sabay tayong sabihin natin, Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga Kilala natin ang ating Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Sasabihin natin, Ikaw ang aking Panginoon. Hallelujah! Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Siya ang sa ating nagbigay ng buhay. Kilala natin siya ang ating Ikaw, tagapagligtas. Jesus, ang aking tagapagligtas. Kilala natin ang ating Diyos, ang hari ng mga Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ipagsisigawan natin siya ang ating Panginoon. Ikaw ang aking Hallelujah. Panginoon. Chorus, Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Hallelujah. Ikaw, Jesus, Iparinig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang ating buhay. Siya ang ating tagapagligtas. Jesus, ang aking tagapagligtas. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Sabihin natin, Ikaw, Ikaw ang aking ang ating Panginoon. Panginoon. Stance, pinakananais ko. Pinakananais ko at inaasam.
Ito ang tangi nating pangarap. Inaasam at pinakanalaki. Sa ating tungkulin ay hindi magkulang. Upang sa mabuhay o sa mamatay, Magbigay tayo ng karangalan mabigyan kita sa ating pinakamamahal na Panginoon. ng karangalan. Na sa ating nagbigay ng buhay. Pinakananais ko. Pinagkananais ko Hallelujah. at hinas Sabihin natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. sa aking tungkol. Ipalinig natin sa ating Diyos na maliligha. Sa ating Diyos na naghihintay ng ating kaluluwa sa Kanyang kaharian. Upang sa mabuhay Hallelujah. o sa mamatay, Hallelujah. mabigyan kita Hallelujah. ng karangalan. Sabihin natin, Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Sabihin natin, Ikaw. Ikaw ang aking Ikaw ang ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw. Ikaw ang Ang aking aking Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Thank you so much, O Lord. Hallelujah. Ikaw, Jesus, Hallelujah. tagapagligtas. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw. Ikaw ang Ang aking Panginoon. Minsanan pa. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay, Malpay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat alam natin na ating Diyos, siya ang ating buhay. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang hari ng mga hari, ang ating tanging Panginoon. Walang ibang ating pinakamamahal.